Ako si Jade Buhoy at narito ang mga napapanahong balita. Bilang solusyon sa pagpapanatili ng populasyon ng isda at aquaculture, magtatakda si Pangulong Bongbong Marcos Jr. ng fishing ban sa mga partikular na lugar lalo na sa mga nakalaan para sa fish breeding at propagation. Ang mungkahing ito ng Pangulo ay nag-ugat sa suliranin sa fisheries kung saan bumababa na ang nahuhuli at nasisira na rin ang mga pinapalakihan ng mga isda. Dagdag pa niya, mag-oorganisa din ang Pangulo ng programa para sa pagpapatayo ng mas maraming cold storage facilities dahil umaabot sa 30% sa kabuuang nahuhuli ay di napapakinabangan. Bilang bahagi ng kampanya ng ahensya laban sa paggamit ng ilegal na droga, pinangunahan ni Police General Benjamin Acorda Jr. ang surprise drug test sa mga opisyal ng PNP. Daniza Lopez para sa ulat. Sa pangunguna ni Police General Benjamin Acorda Jr., isinagawa ang surprise drug test sa mga tauhan ng Philippine National Police o PNP. Naganap ito sa Camp Crame ng PNP National Headquarters bilang bahagi ng Command Conference noong 15 ng Setyembre. Sa nangyaring conference ay dinaluhan ito ng 89 na opisyal na mayroong matataas na rangko mula sa PNP Command Group, Directorial Staff, Regional Directors at National Support Unit Directors. Sa naganap na drug test ay sinuri ng forensic group ang urine specimens ng mga opisyal kung saan nagnegatibo ang mga ito. Pinagtibay ni Police General Acorda ang kahalagahan ng drug testing para mapanatili ang integridad ng mga opisyal. Ayon kay Acorda, nagpapakita rin ito ng determinasyon ng PNP sa pagsasaayos ng mga hanay at pagiging matapat sa pamumuno. Dagdag pa niya, ang on-the-spot drug test ay nagsisilbing mensahe na ang ahensya ay may determinasyon sa kanilang pagsusumikap na labanan ang iligal na paggamit ng droga. Daniza Lopez nag-uulat para sa One Media Network. Kumpiyansa hanggat may pagkakataon. Ito ang pinanghahawakan ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. upang makamit ang ipinangakong 20 pisong halaga ng bigas kada kilo. Aniya, magiging posible lamang ito kung maisasaayos ang produksyon ng bigas at hindi aniya gaanong makakaapekto ng mga bagyo. Gayon din ang patuloy na paggamit ng mga tulong para sa mga magsasaka ng kanilang hanap buhay. Dagdag ng Pangulo, kung magawang mapababa ang cost of production, kasunod nito ang pagpapababa ng presyo ng bigas. Kami ang boses ng pagbabago. Ako si Jade Buhoy, abangan ang iba pang ulat dito sa News Force. Sa ulo ng mga balita, Zero Tolerance Policy binigyang diin ni PBBM sa oath-taking ng PNP. Surprise drug test sa pulisya, isinigawa ni Police General Benjamin Acorda Jr. bilang bahagi ng kampanya laban sa iligal na droga. Senado inaprubahan ng absolute divorce bill sa bansa. Congressman Gus Tambunting sinigurado ang pagpapatupad ng otoridad sa West Philippine Sea. DOH nakiisa sa Walk the Talk activity ng WHO sa Estados Unidos. 17 nakatakdang maglabas ng kanilang 11th mini-album sa darating na Oktubre. Patas at pantay na balita, komprehensibong ulat para sa pulso ng masa. Ito ang News Force. Ako si Jade Buhoy at narito ang mga napapanahong balita. Nagtala ang BARM ng mahigit 1 milyong mag-aaral para sa school year 2022 hanggang 2023. Ito'y ayon sa Ministry of Basic, Higher and Technical Education o MBHTE ng BARM, kung saan mas mataas ito kumpara sa bilang na mayroon nakaraang taon. Kinonsidera naman ito ni MBHTE Minister Mohager Iqbal bilang enrollment milestone. Para sa nalalapit na barangay at sangguniang kabataan elections ngayong taon,
Nagbahagi ng pahayag ang ilang opisyal ng pamahalaan ng lungsod ng Quezon hinggil sa kanilang paghahanda para sa BSKE. Ang buong detalye sa ulat ni Princess Castro. Nagbigay pahayag ang local city government ng Quezon City kasama ang ilang opisyal ng COMELEC at Quezon City Police District hinggil sa kanilang preparasyon para sa barangay at sangguniang kabataan elections ngayong taon. Upang mapanatili ang kaayusan at kapayapaan sa darating na eleksyon, sinabi ni Attorney George Matthew Habakan ang mga paghahanda ng kanilang lungsod para rito. Yun nga po, ang isang mandate ni Mayora is ayaw niyang gawing political itong barangay election. Kasi tingin po niya, ang barangay, yun nga yung pinaka-dapat unit na hindi mapolitika. Dapat po, which is mandated ba naman ng ating batas. So part of that mandate is the mandate of the City Legal Department to assist any complaints, any reports, and then also verify. And then we will follow the procedure set out by law by actually assisting the complainant to the COMELEC and then yun po. Samantala, hinggil sa election spending ban na ipinatupad ng Commission on Election o COMELEC, nagbibigay naman daw ang komisyon ng exemption sa mga programa kung ito ay kailangan at mahalaga gaya ng tupad program at iba pang mga proyekto ng Department of Social Welfare and Development kung saan kamakailan lang ay pinayagan ng COMELEC na magpatuloy. Ayon naman kay City Treasurer at Head ng Local Government Unit ng QC na si Edgar Villanueva, wala pa umano silang natatanggap na resolusyon na nagbabawal na itigil pansamantala ang mga programa sa lungsod. Kaugnay nito ay ang mga kondisyon ng COMELEC hinggil sa exemption ng spending ban na ipinaliwanag ni Attorney Kevin Tibay ng COMELEC ng Quezon City kung saan natalakay kung maaari bang umattend ang incumbent official sa pamamahagi ng mga ayuda. Hindi po talaga pwedeng kumbaga para kasing pinopromote niya yung kanyang candidacy. Kung siya mismo nagbibigay o present siya sa bigayan. Pwede na po yan pwede na po siyang makonstrue as premature campaigning. Kasi sabi nga, ang campaigning ay any activity which promotes the candidacy of a candidate or defeat the candidacy of another. Sa usapin naman ng vote buying, sinabi ni Tibay na ang anumang makitang suspicious vote buying ay i-assume ng komisyon bilang vote buying kung saan maaari itong i-report sa kinauukulan. Kasama nga po dun sa Resolution 10946. Ang inaano po dito ay whole of government approach po ito eh. Kaya meron ng Committee on Kontrabigay. And kasama po ang members ng committee ang iba't ibang ahensya ng pamahalaan. Kasama po dyan yung AMLAC, Bangko Sentral. So, and nakalagay nga rin po dun sa resolution ng other forms of vote buying. Kahit po GCash, o kung ano-ano man mga wallet applications, mga online wallet, bank transfers, pwede po namin hingan ng aming mga iba-ibang agencies para tulungan kami. Sa kabilang dako, handa na rin ang puwersa ng kapulisan ng lungsod para sa BSKE kung saan nabanggit ni Director General Rodrigo Marana ng Quezon City Police District na magpapatupad sila ng mahigpit na batas para sa halalan. When we say ready, meaning all our sources have been strategically and tactically allocated to ensure that the conduct of BSKE will be peaceful, honest, and orderly. Dahil dito, plano ng QCPD na mag-deploy ng higit sa 6,000 kapulisan katulong ang ibang puwersa ng militarisasyon sa bansa. Princess Castro, nag-uulat para sa One Media Network. Binigyan diin Pangulong Bongbong Marcos Jr. ang zero tolerance policy para sa mga kaso ng korupsyon at pang-aabuso sa puwersa ng kapulisan dahil wala umanong lugar ang mga ganitong klaseng opisyal sa kanyang administrasyon na sumisira sa reputasyon at kapulisan at nilalagay sa panganib ang sambayanan. Ang mungkahing ito ng Pangulo ay sa kanyang talumpati sa oath-taking ng mga newly promoted star rank officers kung saan inaasahan ng Pangulo na ang kapulisan ang nararapat na makitaan ng pagkaprofesyonalismo lalo't higit ang pusong handang magserbisyo sa bansa. Sa kabuuan, 57 ang napromote kung saan ang 4 dito ay Police Lieutenant Generals, 10 ay bilang Police Major General at 43 Brigadier Generals.
Kami ang boses ng pagbabago. Ako si Jade Buhoy. Abangan ang iba pang ulat dito sa News Force. Sa ulo ng mga balita, Zero Tolerance Policy binigyang diin ni PBBM sa oath-taking ng PNP. Surprise drug test sa pulisya, isinigawa ni Police General Benjamin Acorda Jr. bilang bahagi ng kampanya laban sa iligal na droga. Senado inaprubahan ng absolute divorce bill sa bansa. Congressman Gus Tambunting sinigurado ang pagpapatupad ng otoridad sa West Philippine Sea. DOH nakiisa sa Walk the Talk activity ng WHO sa Estados Unidos. 17 nakatakdang maglabas ng kanilang 11th mini-album sa darating na Oktubre. Patas at pantay na balita, komprehensibong ulat para sa pulso ng masa. Ito ang News Force. Ako si Jade Buhoy at narito ang mga napapanahong balita. Ayon sa Philippine Statistics Authority o PSA, mahigit 80 milyong Pilipino na ang nakarehistro sa Philippine Identification System o PhilSys. Isinaad ng PSA na noong ika-1 ng Setyembre ngayong taon, nakapagtala na ito ng mahigit 80 milyong Pilipino na kumakatawan sa humigit kumulang 87% ng populasyon na may edad na 5 taon pataas. Sa ngayon, nakapaghatid na ang Philippine Postal Corporation ng mahigit 38 milyon na Philippine IDs habang ang PSA ay nakapag-issue na ng higit 40 milyon ng electronic Philippine IDs. Sa pangunguna ni Pangulong Bongbong Marcos Jr., ipinamahagi na ang 40 milyong halaga ng nasibat na smuggled rice. Para sa karagdagang impormasyon, narito si Francis Reodique. Matatandaang nakakumpiska ang Bureau of Customs Port of Zamboanga ng 40 milyong halaga ng smuggled rice sa barangay San Jose, Jesus, Zamboanga City nitong ika-15 ng Setyembre. Ang kabuuang mahigit na 40,000 sako ng bigas ay sinimulan ng ipamahagi sa mga benepisyaryo ng Pantawid Pamilyang Pilipino Program o 4Ps sa pangunguna ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. kasama sina Department of Social Welfare and Development o DSWD Secretary Rex Gatchalian at DSWD Undersecretary for Operations Group Pinky Romualdez. Bukod sa naipamahaging mga bigas, kasabay nito ang distribusyon ng iba't ibang tulong mula sa mga ahensya ng gobyerno kabilang na ang Department of Agriculture o DA, Bureau of Fisheries and Aquatic Resources o BFAR at Department of Labor and Employment o DOLE. Ipinangako naman ni Pangulong Marcos na sisiguraduhin nitong magkakaroon ng sapat na supply ng palay at inventaryo lalo't higit sa banta ng El Nino. Francis Reodique, nag-uula para sa One Media Network. Sasailalim sa Comelec control ang lalawigan ng Negros Oriental upang mapanatili ang seguridad sa paparating na BSKE sa ika-30 ng Oktubre. Ayon kay Visayas Command Chief Lieutenant General Benedict Erebelo, nakahanda at sapat na ang mga opisyales na itatalaga para sa garantisadong pagsasaayos ng halalan. Kasabay ito ng pagdeklara na magpatuloy ang botohan sa Negros Oriental sa kabila ng petisyon na ipagpaliban ito para sa kaligtasan kasunod ng kamakailang pagkitil sa buhay ni former Governor Ruel Degamo. Kami ang boses ng pagbabago. Ako si Jade Buhoy. Abangan ang iba pang ulat dito sa News Force. Sa ulo ng mga balita, Zero Tolerance Policy binigyang diin ni PBBM sa oath-taking ng PNP. Surprise drug test sa pulisya, isinigawa ni Police General Benjamin Acorda Jr. bilang bahagi ng kampanya laban sa iligal na droga. Senado inaprubahan ng absolute divorce bill sa bansa.
Congressman Gus Tambunting sinigurado ang pagpapatupad ng otoridad sa West Philippine Sea. DOH nakiisa sa Walk the Talk activity ng WHO sa Estados Unidos. 17 nakatakdang maglabas ng kanilang 11th mini-album sa darating na Oktubre. Patas at pantay na balita, komprehensibong ulat para sa pulso ng masa. Ito ang News Force.